Sa ating mga nabasa po dito mga kapatid sa Daniel Kapitulo 3 at sa Daniel Kapitulo 6, meron po silang mga tinataglay na mutuality and commonality sa kanilang mga pahayag. The narrative is very similar. Nakita po natin in Daniel chapter 3 na may tatlong lingkod ang Diyos na ang pangalan po was Meshach, Shadrach, and Abednego. Hindi po ito talaga ang kanilang mga pangalan, kundi ito yung mga pangalan na ibinigay sa kanila nung sila po ay ginawa mga alipin ng Babylon. And in Daniel chapter 3, masasabi po natin, ayon po sa konteksto na ating po binasa, meron po itinayo si Nebuchadnezzar isang rebulto na ginto na napakalaki, napakalapad, napakataas, na ang magiging tungkulin po ng bawat mamamayan ng Babylonia at ang mga tao na sakop ng Babylonia. Tuwing magpapatugtog po sila ng anumang awitin o mga instrumento o mga tugtugin, ang lahat ng mga karinig po nito ay dapat lumuhod. Kapag hindi po sila lumuhod, susunugin po sila doon sa herno. Pero nakita din po natin in Daniel chapter 6, which is in a different historical context, wala na po dito ang Babylonia, kundi pag-aari na po ng Medo and Persia ang mga Israelita sa mga panahong ito. Nagbigay po ang mga opisyal, mga komisyoner, mga tagapayo ng isang batas dahil po sa inggit kay Daniel. Dahil sa kanya nagpapahayag po ang Diyos, sa kanya ibinigay po ang karunungan kung paano po gawin yung mga tamang desisyon sa pamahalaan. And the Bible says dahil po sila'y nainggit, naghanap po sila ng paraan upang siraan, upang wasakin, at upang ipahamak si Daniel. Kaya naglagay po sila ng batas that they requested po kay Darius, the king of the Persians, nang sabihin po nila, any person that prays to any other god except yourself ay dapat ho ihulog sa kulungan ng mga leon. What do they both have in common? Ang naging kalaban po ng mga lingkod na ito ay ang pamahalaan, the government. Ang naging kalaban po ng mga lingkod ng Diyos na ito is the pressure to not be faithful to God. One was requesting to bow down before an image. The other one was being requested by force to not pray in public to any other God for the next 30 days. At kapag hindi po nasunod ang kalooban po ng mga haring ito ni Nebuchadnezzar at ni Darius, ang sabi ng Biblia, there are death and severe consequences na magaganap sa kanila. Kaya sa lumang tipan, kapag pinag-aralan po natin, ang madalas na nakakalaban ng mga propeta ay hindi lamang po yung mga huwad na propeta, hindi lamang po yung mga tribo na sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, kundi madalas na nakakalaban ng mga lingkod ng Diyos ay ang pamahalaan. Ngunit sa Biblia, ang pamahalaan ay itinalaga ng Diyos upang maging kanyang lingkod para sila po ang mga siwa, para sa ikabubuti po ng mga tao. Kapag may gumagawa na kasamaan, sila ang magpaparusa, sila ang hahatol, sila magbibigay ng proteksyon sa mga taong inosente. Pero dahil po nakapasok ang kasalanan, maging ang pamahalaan po ay nabulag dahil po sa kasalanan. At dahil dito yung kalooban ng Diyos na sila po ang mamahala na makatarungan, mamahala sa kabanalan, hindi na po nasunod. Kaya mapapasin po natin that the original design of God for government was for the sake of the people's safety and the prolonging of life. Pero sa ating mundo, iba na ho. Now we have legislation sa ating gobyerno that abortion is a go. So it's no longer for life, but the termination of life. Now we see that yung mga itinalaga ng Diyos since creation, that marriage is only for a man, a biological man, and a biological woman, iniba na ng gobyerno. Babae ay pwede na sa babae. Ang lalaki ay pwede na sa lalaki. Sa ating mundo, kitang-kita po natin sa Biblia, nung likhain po ng Diyos ang mga unang nilalang, He made them both male and female. Pero dahil po sa ating kultura at ang klima ng ating panahon, naiiba na. Ang ating pamahalaan ay nagle-legislate na po ng mga
Ilan mga batas that you must respect the given pronoun ng bawat isa. If I want to be a he, I can be called a he. If I want to be called a she, I can be called a she. If I want to be called they, them, I can be called they, them. Or she, her. Bakit po ganito? Dahil yan ang nagagawa po ng kasalanan. At ang pinaka-agenda po ng mga gaytong klaseng ideology ay upang ipitin po ang iglesia na hindi na po maging tapat kay Kristo. Malinaw na itinuturo po ng Biblia na ang lahat na maglilingkod po sa Diyos ay uusigin. Kung si Kristo ay inusig po ng mga tao sa mundo, kung siya'y inusig ng mga hari, inusig po ni Pontius Pilato, inusig po ng gobyerno, ganyan din ang mararanasan po ng simbahan ni Kristo. Makikita po natin sa ating mga pintuan sa bawat simbahan, itinataas na po ang bandila ng kabaklaan. Para lang hindi po sila makatisod ng damdamin ng mga tao. Kailan lang may isang pastor na ang pangalan po was Derek Reimer of Calgary, or rather Alberta to be more exact. At siya po ay inaresto ng mga pulis. Bakit po? Dahil pinaninindigan po niya ang karapatan ng mga bata na maliliit. Na kung bakit po sa loob ng library, inaaralan po sila ng mga transgender at mga drag queen. At inaaralan po sila ng mga kabaklaan. At pinaglalaban po niya ang mga sanggol na ito. Pinaglalaban po niya ang mga musmos sa kanilang kaisipan. Mga bata. And yet dahil po natisod na saktan yung mga drag queens, nagsumbong po sila sa polis. At sinabi po ng korte sa pamagitan po ng mga polis na kailangan ikaw, Pastor Derek Reimer, you need to make an apology. Kapag hindi ka nag-apologize sa mga araw na ibibigay po namin sa inyo, ikukulong ka namin. Pero dahil hindi po niya ginawa ho yun, ipinakulong po siya. Ganoon din, kailan lang, nabalitaan po natin sa TV, on YouTube, the liberal government ay naghahasik na po ng bagong legislation na kung tawagin Bill C-9. At ayon po sa batas po na ito, Bill C-9, itinuturo po nila that any use of the Bible, of the Quran, of the Torah, any religious and sacred book na gagamitin, that they deem to interpret as hateful, pwede na po tayo ipakulong for a minimum of 2 years. Nang ibig sabihin, ang ating pangangaral na salita po ng Diyos, kapag sinabi ng Biblia ito ay kasalanan, at ipinangaral po natin ito, pwede na ho tayo ipakulong. Kung ito po ay papasa sa pamahalaan. Kaya yung mga nangyari po sa panahon po ni Abednego, Meshach at Shadrach, yung mga nangyari po kay Daniel, ay wala po pinagkaiba sa ating panahon. Bagamat itinalaga ng Diyos ang pamahalaan, ginagamit at binubulag ni Satanas ang pamahalaan upang ipitin ang iglesia na hindi na po tayo pwede mangaral. Bakit po ganon? Dahil ang kalaban po natin, mga kapatid, is not the government per se. Ang kalaban po natin is not flesh and blood or the human beings that are putting these laws. Ang kalaban po natin ultimately ay si Satanas. Siya ang kumikilos po sa likuran. Siya ang bumubulag sa mga tao kung bakit po nila ginagawa yung mga bagay na labag sa utos po ng Diyos. Hindi natin kalaban mga kapatid ang mga bakla, hindi po natin kalaban ang pamahalaan, hindi po natin kalaban ang mga community na against the Bible. Ang kalaban po natin ultimately ay si Satanas. Kaya ang sabi po sa atin ng Biblia, kung tayo po ay inuusig ng mundo, pagpalain po natin sila, ipanalangin po natin sila, mahalin po natin sila. Bakit po? Dahil sila ay mga bulag. Hindi nila nakikita ang katotohanan. Pero kung babalik po tayo sa panahon po ni Abednego, Meshach, and Shadrach at ni Daniel, ang sabi po ng Biblia, nung marinig po nila ang mga utos na ito, nagpakita po sila ng isang magandang halimbawa kung ano po dapat maging response ng isang nakakilala sa Diyos. Kapag ang tao po ay nagkakaroon ng mga gaytong klaseng balita,
ang unang-una pumapasok sa ating isipan at puso ay ang takot. Paano na lang? Hindi na ba tayo pwede mangaral? Hindi na ba tayo pwede magbahagi? Wala na po ba pwede mag-Bible study? Hindi na ba pwede magtipon for church? Kasi baka ipakulong tayo eh. At dumarating po yun when we hear these laws. When we hear these news. Pero tatandaan po natin, walang bagay na nagaganap sa ating mundo, or rather sa mundo ng Diyos, na hindi po niya pinintulutan. Na sa kabila po ng mga pag-uusig na parating, sa kabila po ng kasamaan na nakikita ho natin, mga balita na labag sa utos po ng Diyos, at the end of the day, the one who is working behind the scenes is God. What evil men intend for evil, God intended it for the good. And the church will suffer for Christ. Ngayon, ang tanong, ano po ang naging response ni Abednego, Meshach, and Shadrach nung sila po ay binigyan at nilapat yung ganyang klaseng kautusan? Turn with me again in Daniel chapter 3 and let us see how they responded. Verse 13. Nang marinig iyon ng hari, nagalit siya ng husto. Kaya ipinatawag niya sina Shadrach, Meshach, at Abednego. Nang dumating sila, tinanong sila ng hari, totoo bang hindi ninyo iginagalang ang aking mga Diyos at hindi kayo sumasamba sa ribultong ginto na ipinatayo ko? Ngayon inuutusan ko kayong sumamba sa ribulto kapag narinig ninyo ang tunog ng mga instrumento, dahil kung hindi, ipapatapon ko kayo sa naglalagablab na hurno. Tignan natin kung may Diyos na makakapagligtas sa inyo. Sumagot silang tatlo, mahal na hari, wala po kami masasabi tungkol dyan. Kung talaga po ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami mula sa iyong mga kamay. Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto namin malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa ribultong ginto na ipinatayo ninyo. Now, tignan niyo po yung naging pakikitungo ng tatlong ito. Instead of bastusin po nila ang hari, instead of murahin po nila ang hari, instead of banatan po nila ang hari, ang sinabi nila, mahal na hari. Bakit po nila sinabi mahal na hari? Sa kabila po na sila'y inuusig at ihahagis na po sa naglalagablab na hurno, nagawa pa nila sabihin, mahal na hari. Yan ang bunga ng Espiritu. Dahil alam ng isang Kristiyano na kapag siya'y inuusig ng mundo, hindi yung mga tao sa mundo ang kanyang kalaban, kundi ang Espiritu ng mundo na kumikilos sa kanila. Kayo po ba, mga kapatid, may tao po na umusig na ho sa inyo? Nakapagsalita ng isang bagay na hindi tama, na nakapagdulot po ng kalungkutan o sugat sa iyong damdamin? O maaari ikaw ay siniraan, pinagchismisan, niloko, ninakawan, lahat na nakalokohan ginawa na sa iyo. And there are times sa ating laman kapag tayo po ay kumukulo, tayo po ay umiinit ang ating mga ulo, nais po natin sila respakan. Pero ang isang Kristiyano na kontrolado ng banal na Espiritu, papalitan ng Diyos yung galit na yan, papalitan ng Diyos yung sugat na yan, ng habag at awa at pagmamahal sa mga taong umuusig sa atin. Bakit po? Dahil yan ang ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo. Nung siya'y maipako sa krus, bago ho siya maipako sa krus, sinampal, binugbog, dinuruan, at ang sabi ng Biblia, dahil po sobra ang pagkabugbog ng kanyang mga mukha. Ang sabi ng Biblia, hindi na po siya kauri na po ng tao. Ang kanyang wangis ay hindi na po parang tao na, kundi parang hayop. Isaiah 52. And yung sinabi po sa aklat ng Lucas, when Jesus was on the cross, habang pinagtatawanan po siya ng mga tao, habang nilalait siya ng mga tao, habang iniwan po siya ng kanyang mga alagad, what does Jesus say? Father,
Forgive them, for they do not know what they're doing. Ganoon din ang mga ito. Mahal na hari. Ginagalang ka namin, nirerespeto ka namin, magpapasakop kami sa iyong pamahalaan na hindi labag sa utos ng Diyos. Pero, yung sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, hindi namin gagawin yung hari. At may dalawang sagot ang mga ito. Hindi po nila sinabi, alam namin na ililigtas kami ng Diyos and that is final. Ang sinabi nila, kaya kami iligtas ng Diyos. Pero kung hindi niya kalooban sa mga oras na ito na iligtas kami, hindi pa rin kami maglilingkod sa Diyos-Diyosan na yan. Kung tayo po ay ilalagay sa ganyang klaseng sitwasyon, ano kaya po ang magiging response po natin? Magkakaroon kaya po tayo ng tapang, kagaya po ng tatlong ito na nagsabi, mahal na hari? O sabihin na po natin, mahal na Prime Minister? Alam ko na pinagbabawal mo na manalangin kami. Alam ko na pinagbabawal mo na gamitin namin ang Biblia. Alam ko pinagbabawal mo na magsabi kami ng katotohanan sa mga taong namumuhay na hindi matuwid. Pero kung ninanais mo na manahimik kami, pero kung ninanais mo na lumuhod kami sa iyong agenda, hindi namin gagawin. Dahil at the end of the day, hindi tao ang ating pinaglilingkuran. At the end of the day, hindi batas ng tao ang ating pinaka-autoridad, kundi ang batas ng Diyos. Now notice how he says in verse 18, pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ninyo. What does that mean? It means, handa kaming mamatay. Posible po ba na dumating sa ating bansa yung ganitong klaseng pag-uusig? Hindi na ho imposible, mga kapatid. Kung ang freedom of speech, pwede ka na ipakulong eh. How much more in the later years to come? And the number one question you want to ask is, in light of all of this, why does God allow it to happen? Kasi when we think about God is love, we think, ang Diyos ay pag-ibig, He will never allow me to go through hardship. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya hahayaan na ako'y maghirap, magdusa. Pero mga kapatid, the reason why God allows these types of trials to happen, para mapatunayan unang-una na siya ang tunay na Diyos, na may kapangyarihan magligtas. At pangalawa, mapatunayan kung tunay ang ating pananampalataya sa Kanya. Dahil marami nagsasabi, naniniwala ako sa Diyos. Marami nagsasabi, I believe in God. I trust in Jesus. You will not know if your faith is genuine until you are tested. Madali lang magtipon ngayon dahil wala pang umuusig sa atin, kagaya nito. Madali lang sabihin, Jesus is Lord sa mundo because no one will arrest you yet for it. Pero kapag dumating na ang mga bagay na yan, diyan magkakaalaman kung tunay ang ating pananalig. Maaring ilagay po nila sa batas in the next few years to come. We don't know. You're not allowed to talk about Christ during your break, within the parameters of this vicinity, within the workplace. Because if you do, not only will you get fired, ipapakulong ka namin. How will you respond? Or perhaps they might establish a law. Are you a Christian? You cannot work here. The only way you can remain in this job is if you deny your Christianity. How will you respond? Hindi na ho imposible yung mga ganitong klaseng mga agenda. Magsisimula po yan sa silencing the freedom of speech, silencing critical thinking, silencing the practice of true religion. It's all headed towards the system of the Antichrist. At yan ang pinag-aaralan po natin in the book of Revelation.
Ang nais po ng Antikristo ay ang lahat ng mga tao sa mundo ay maglingkod lamang sa Kanya at ang mga hindi maglilingkod sa Kanya ay pupugutan ng ulo. Yan ay nakasaad po sa Biblia. So how will we know that my Christianity is legit? You persevere to the end. Is Jesus your Lord? Or is Caesar your Lord? Is Jesus your Christ? Or is Nebuchadnezzar your king? Is Darius your king? Or is Jesus your King of Kings and Lord of Lords? Darating at darating yan. Pero kung pahabain po natin, sinabi na ating Panginoon sa Mateo 24, sa mga huling araw, daw pahirap na pahirap po ang buhay, ang gagawin po ng mga kamag-anak, itatraidor po nila ang kanilang mga kamag-anak na Kristiyano. Ipapakulong ng mga magulang ang kanilang mga anak na Kristiyano. Tatraidorin ng mga asawa ang kanilang mga asawa na Kristiyano. Ang mga magulang, tatraidorin po nila ang kanilang mga anak at ang mga anak, tatraidorin po nila ang kanilang mga magulang na sumasampalataya kay Kristo. Dahil tayo po ay nasa digmaan sa espiritual. Pagpasok po natin sa ating mga school divisions, ano po minsan ang pinipilit ng mga tao sa ating mga anak? Yung mga ideology na walang kinalaman sa academia. Mga ideology na walang kinalaman sa education. Bakit po? Because if you can get one generation messed up and indoctrinated, the next generations, tatanggapin po nila yung mga ganong klaseng maling aral. Kaya napaka-importante mga kapatid, kung tayo man po ay mga magulang, hihasik po natin ang salita ng Diyos sa kanila, sa ating mga anak, upang sa kanilang paglaki, hindi po nila mapabayaan o kalimutan ang kanilang mga natutunan. Kung ang ating mga anak, mas alam po nila yung usong-uso ngayon na 6-7, kaysa sa Biblia, something is wrong. Gagamitin ni Satanas ang lahat ng bagay upang ilinlang ang mga kaluluwa. Kaya ayon po sa tatlong ito, ang sabi po nila, handa kami mamatay at handa din kami na iligtas ng Diyos mula sa nagalagablab na hurno. Pero ano naman po ang naging sagot ni Daniel nung siya po ay pinapressure ng mga ito? Basahin po natin ang Daniel chapter 6. Balikan po natin ang Daniel chapter 6. Beginning at verse 13. Sinabi nila sa hari, si Daniel na isa sa mga bihag mula sa Huda ay hindi sumusunod sa iyong mga utos. Nananalangin siya sa kanyang Diyos ng 3 beses sa isang araw. Nang marinig ito ng hari, kabalisa siya ng sobra o nabalisa siya ng sobra. Nais niyang tulungan si Daniel kaya buong maghapon siya nag-isip at naghanap ng paraan para mailigtas si Daniel. Nagtipon muli ang mga opisyal ng hari at sinabi, mahal na hari, alam niyo naman na ayon sa kautusan ng Media at Persia, kapag nagpalabas ang hari ng kautusan, ay hindi na ito maaaring baguhin. Kaya iniutos ng hari na hulihin si Daniel at ihulog sa kulungan ng mga leon. Sinabi ng hari kay Daniel, iligtas ka nawa ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran. Pagkatapos tinakpan ng isang malaking bato ang kulungan ng pinaghulugan kay Daniel, at tinatakan ng singsing ng hari at ng singsing ng mga marangal sa kaharian para walang sino mang magbubukas nito. Pagkatapos ay umuwi si Haring Darius sa palasyo niya. Hindi siya kumain ng gabing iyon at hindi rin humiling na siya ay aliwin at hindi siya makatulog. Now, ano po yung mapapasin ho natin? Nung inilapat po yung batas, nung iniipit po si Meshach, Shadrach at Abednego, may sagot ho sila. Mahal na hari, ililigtas kami ng Diyos. Mahal na hari, kung hindi kami ililigtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba. Pero pagdating kay Daniel, wala bang po nabanggit na siya po ay nagreklamo? Nagdaing? Walang nabanggit po dito in this dialogue that we've read na siya po ay nagsalita. Bakit kaya? Can you imagine that? Nanalangit po siya ng 3 beses sa kanyang bintana
At ang kaharap po ng kanyang bintana ay ang Jerusalem. Inaresto po siya pero never po siya nagsalita. Sino kaya ang nilalarawan po niya in the New Testament? Si Kristo. Upang matupad yung sinasabi sa Isaiah 53, para siya isang tupa na hindi umiimik. Not speaking. Silent lang si Daniel. And it wasn't until he was thrown in the lion's den that the following day, doon lang siya nagsalita, and yet hindi pa rin po siya nagreklamo. Pero hindi lang po yun mga kapatid, may mapapasin po tayo doon sa dalawang kwento eh. Kanina, sinabi ni Nebuchadnezzar doon sa 3, sinong Diyos ang makapagliligtas sa inyo? Pero pagdating kay Daniel, iba yung sinabi ni Darius. Sinabi ni Darius, iligtas ka sana ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Ano po yung pinapakita ng dalawang narratives po na ito? One is calling on God for help. The other is questioning the authority of God. And they also have different responses. The other one, nanahimik. Yung mga iba naman, pinanindigan po nila, hindi kami luluhod. Ganyan din ang naranasan po ng mga apostol sa aklat ng mga gawa. When you read the book of Acts, ang mga Pariseo naman, sinabi nila kina Pedro, kina Juan at sa mga alagad, huwag kayong mangangaraw tungkol sa pangalan ni Kristo. Pero ano po ang sabi nila? Hindi namin mapigilan na sabihin kung ano po ang amin narinig, nasaksihan at naranasan. We rather obey God than men. Kaya ilan mga Kristiyano kapag dumating yung mga oras na ito, ay mapapatunayan, tunay nga ang kanilang pagiging Kristiyano. Kasi yung ating nararanasan ay hindi pa ho kasing brutal sa mga nararanasan po ng ating mga kapatid sa iba't dako po ng mundo. Kung titignan po natin ang Africa, maraming mga Kristiyano, kasama ang kanilang mga anak, mga sanggol pa, pinagbabaril sa loob po ng iglesia. Bakit po? Dahil yun ang sinasabi ng Biblia. All that will live for Jesus Christ will be persecuted. Sinabi ni Kristo, kung ako mismo ay uusigin nila, mas lalo na ang aking sambahayan. And if we even get much more deeper, there are cases where our loved ones will be kidnapped for the sake of the gospel. Some of them will be beheaded. Some of them will be raped. Some of them will be shot in the head. Because if you do not deny Christ, ito ang mangyayari. What will we do? Bagamat this is a very dark, but yet it is a practical realization of what can come. There are times na iniisip ko, what if dumating yung oras na yun? Ang aking pamilya ay hamakin. Ang aking mga anak ay tutukan ng baril. Pero ang gagawin lang tatanggihan ko lang si Kristo. Sasabihin ko si Kristo is not my Savior. Christianity is false. The gospel is useless. Yun lang naman sasabihin ko. And then they will live. Sa ating pagiging lalaki, we will do all that we can to protect them. But there's also that fear. Lord, what if I do deny you? Kung ano man po ang sitwasyon na paintulutan po ng Diyos na maganap, kung tunay po ang ating pananampalataya, sa oras na yon, kahit hindi ka handa, bibigyan ka ng Diyos ng biyaya that you will not deny Christ. Kaya hindi ko masasabi, handang-handa ako diyan. Hindi ho, mga kapatid. Tignan mo yung kayabangan po ni Pedro. Sinabi niya, kahit kailan, Panginoon, hindi kita iiwanan. Pero 3 beses po niya dininay si Kristo. Dahil ipinapakita lamang po ng Diyos kay Pedro, hindi sa pamagitan ng iyong kakayahan kung bakit ka nananatiling tapat sa akin, kundi ayon sa aking biyaya. So kung ako'y tatanungin, ikaw ba Joshua, anong gagawin mo sa mga oras na yun? Bigyan nawa ako ng Diyos ng lakas ng loob at biyaya na manatiling tapat kay Kristo. Because at the end of the day, kung ang aking pamilya ay na kay Kristo,
kung ang iyong pamilya ay na kay Kristo at sila'y babawian po ng buhay, pagdating po natin sa kabilang buhay, makakasama pa rin natin sila. At ang pangako po ng Diyos, ang kamatayan ay hindi mananatili sa mga tunay na Kristiyano, sapagkat sa pagbabalik ni Kristo, bubuhayin sila muli. At ang huling kalaban na lulupigin po ng ating Diyos ay walang iba kundi ang kamatayan. So biro mo, hindi lang lumuhod, ihinagis na sa horno. Nanalangin lang si Daniel, hinagis na sa kulungan ng mga leon. Now, there are some traditions that state that these lions were intentionally starved for 3 days. So could you imagine that? If that tradition is correct, sigurado gutom ang mga ito. Pero tignan nyo ang ginawa ng Diyos in verse 19 of Daniel 6. Verse 19. Excuse me. Kinaumagahan, nagbubukang liwayway pa lamang ang nagmamadaling pumunta ang hari sa kulungan ng mga leon. Pagdating niya roon, malungkot siyang tumawag. Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, iniligtas ka ba sa mga leon ng iyong Diyos na patuloy mo pinaglilingkuran? Sumagot si Daniel, mahal na hari, hindi ako sinaktan ng mga leon. Dahil nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel para itikom ang mga bibig ng mga leon. Ginawa ito ng Diyos dahil alam niya matuwid ang aking buhay at wala akong ginawang kasalanan sa inyo. Nang marinig iyon ng hari, naggalak siya at nag-utos na kunin si Daniel sa kulungan. Nang nakuha na si Daniel, wala silang nakitang kahit galos man lamang sa kanya katawan dahil nagtiwala siya sa Diyos. Now, if that tradition is correct, 3 days they were starving the lion. Sigurado kung ano man ihagis mo doon, lalapain yun for sure. Pero ang sabi ng Biblia, the angels of the Lord, tinikom po nila ang bibig ng mga leon. Yung imposible ay naging posible dahil nagtiwala si Daniel sa Diyos. Can you imagine that? Kung tayo po ay ihahagis po sa mga leon, how would we react? Ako personally, mga kapatid, manginginig po sa takot. But if it weren't for the grace of God, hindi magagawa ni Daniel na magtiwala sa Diyos. Now, there is a biblical theological implication po dito. In one sense, itinikom po ng mga anghel ang bibig ng leon. Lions, in the narrative of the Bible, could either refer to kings, kagaya po ni Nebuchadnezzar, hinalintulad po siya bilang isang leon na may pakpak, the Babylonian Empire. Lions can refer to Christ Himself. He is the Lion of the tribe of Judah. Pero sa unang Pedro 5, ang leon minsan ay naglalarawan po kay Satanas. At ipinakita po sa atin ng Biblia that in this negative connotation, walang nagawa ang mga leon. At lumabas po sa kulungan ng leon si Daniel. This reminds us of Christ. Wala po siyang ginawang kasalanan, pero namatay po siya sa ating mga kasalanan. At ang kala po ng kaaway sa pamagitan ng kamatayan, he is able to hold Christ. Pero daw walang kasalanan po si Kristo. Kagaya po ng sinabi ni Daniel na siya po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Lumabas po siya sa kulungan. Like Christ, who had no sin, came out of the tomb. Came out of the grips of death. Pero ano naman po nangyari doon sa tatlo? Let's read Daniel chapter 3. Huwag natin kalimutan yung tatlo. Beginning at verse 19. Excuse me.
verse 19. Daniel 3 verse 19. Dahil sa sagot nilang iyon, lalo pang nagalit ang hari sa kanila. At kitang-kita ito sa kanyang mukha. Kaya iniutos niyang painitin pa ang hurno ng 7 ulit. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang pinakamalalakas na sundalo, naggapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego, at itapon sa naglalagablab na hurno. Kaya iginapos sila ng mga sundalo at itinapos sa hurno na hindi nila inalis ang kanilang mga damit. Dahil sa pinainit panlalo ng hari ang hurno, namatay ang mga sundalo nagtapos sa kanila dahil sa lagablab ng apoy. At silang 3 na nakagapos ay bumagsak sa naglalagablab na hurno. Habang nakatingin si Haring Nebuchadnezzar, bigla siyang tumayo, sa laki ng kanyang pagkamangha. Tinanong niya ang kanyang mga opisyal, hindi ba 3 lang ang itinapos sa apoy? Sumagot sila, opo, mahal na hari. Sinabi ng hari, tignan ninyo, 4 na ang nakikita ko palakad-lakad sa gitna ng apoy. Hindi na sila nakagapos at hindi sila nasusunog. At ang isa sa kanila ay parang Diyos. Kaya lumapit si Nebuchadnezzar sa pintuan ng naglalagablab na hurno at tinawag sila. Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasan Diyos, lumabas kayo riyan, halik kayo rito. At lumabas silang 3 mula sa hurno. Pagkatapos nagtipon sa kanila ang mga gobernador, mayor, komisyoner at ang iba pang mga opisyal ng hari. At nakita nilang hindi man lang sila napinsala ng apoy, ni hindi nag-amoy usok ang kanilang buhok o damit. Ano po ang itinuturo po nito mga kapatid? Well, marami po ang nakikipagdebate sa mga Kristiyano tungkol po sa identity ng pang-4 na persona in the fiery furnace. Because in your English translation, ang nakalagay, there is another one who is like the Son of Man or like the Son of God. There are some who suggest si Kristo ho ito. There are some who suggest that this is simply an angel. Whatever the case might be, mga kapatid, one thing is for certain, dahil nagtiwala ang mga ito kay Yahweh, iniligtas sila ng Diyos. Ang Diyos na tumulong kay Daniel, ang siyang Diyos na tumulong sa 3 ito. Pero ito po ang very challenging na katuruan. Hindi nag-appear ang Diyos nung sila po ay ginapos. Hindi nag-appear ang Diyos nung sila po ay inaresto. Hindi po nag-appear ang Diyos nung sila po ay minanhandle ng mga sundalo. But the Bible says, God appeared when Daniel was in the den. God appeared when Meshach and Shadrach and Abednego was in the fiery furnace. Nang ibig sabihin, kapag gumugulo na po ang ating araw, kapag may pagsubok po na dumarating, iniisip po natin minsan nasaan ang Diyos. But it is when at your lowest peak of time, doon po siya lumilitaw. Dahil alam po niya kung ano po ang ating kaya. Alam po niya yung abot ng ating kakayahan. At ang sabi ng Biblia, walang pagsubok na dumarating ho sa atin, na binibigay po ng Diyos, na alam po niya hindi natin kakayanin. But with a way, He will make an escape. Kaya mga kapatid, ano po ba ang pinagdadaanan po ninyo? Meron po ba kayong pinagdadaanan na parang gusto mo na sumuko sa buhay? Parang gusto mo na sumuko sa Diyos? Ayaw mo na magpatuloy sa pagiging Kristiyano? If you will wait on God, ipapakita po niya kung sino ho talaga siya. He will not appear when you're arrested. He will not even appear when you go to jail. He may not even appear when you're at the brink of death. But God is always on time. Ganyan din nangyari kay Pedro. In just a couple of hours, pupugutan na siya ng ulo ni Haring Herod.
Pero dahil po nangako si Kristo kay Pedro, Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. At kapag ikaw ay tumanda na, iba na ang tutulong sa iyo. Nang ibig sabihin, mahaba ang magiging buhay ni Pedro. And yet, nakakulong ho siya, naghihintay, napupugutan na po siya ng ulo, and yet, anong ginawa po ng Diyos? Right before that event took place, nagpadala ang Diyos ng anghel upang iligtas si Pedro. Dahil kapag hindi mo pa oras, mga kapatid, hindi mo pa oras. Pero kapag oras mo na, bibigyan ka ng biyaya to remain faithful to the very end. So ang tanong, sino po ang may nais na maging Kristiyano? Kung sasabihin natin, kung ikaw ay patatawarin ng Diyos, pagpapalain ka niya, ililigtas ka niya, babaguhin niya ang buhay mo. Do you want to be a Christian? Marami magtataas ng kamay. Yes, me, I want to be a Christian. Pero hindi natatapos doon. May binabanggit din po si Kristo. If anyone wants to follow me, ito ang mararanasan mo, uusigin ka, maaari patayin ka, patayin ng mga pamilya mo, asawa mo, anak mo. That is the price of being a Christian. You will be hated by the world. So when you present that to a people, sino po dito handang mamatay para kay Kristo? Sino po dito handang usigin para kay Kristo? Sino po dito handang mawalan ng trabaho dahil pinagbabawal na ang pagiging Kristiyano? Sino po dito ay handa na ang iyong mga minamahal sa buhay ay pwede saktan, patayin dahil sa iyong pagiging Kristiyano? Who wants to follow Christ now? Diyan magkakaalaman. Pero ang pangako ng Diyos, pagdating po sa bagong langit at bagong lupa, pagdating po ng kanyang ikalawang pagbabalik, lahat ng korupsyon, lahat ng kasamaan dito sa mundo, aalisin ng Diyos. At papahirin po niya ang lahat ng luha ho natin. Wala na po ang kalungkutan. Wala na ang kamatayan sa pagdumipas na ang mga bagay na ito. Yan ang pagiging Kristiyano. Kaya kung titignan po natin sa mga nangyayari sa balita ho natin, bakit po ang ating pamahalaan nagiging very loose na po sila sa immigration? At halos lahat ng open immigration po natin ay nasa Middle East, conquered by Muslims. There's a mass invasion that's happening. When you read the news in the UK, ang mga Kristiyano, bawal sila manalangin in public, even quietly. Pero ang mga Muslim, pwede sila lumuhod publicly, and they can pray as long as they want. Is because ayon po kay Satanas, ang nais po niya ipitin ay ang mga Kristiyano. Bakit ang mga Kristiyano? Dahil nasa atin po ang mensahe ng buhay. Nasa atin ang ebanghelyo na nagbubukas po ng mga mata ng mga bulag. Nasa atin po ang magandang balita na nagpapatawad ng mga kasalanan, nagbabago ng buhay ng tao. Nasa atin po ang Kristo Jesus na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo at pagkalipas ng 3 araw na buhay pumuli. Yan ang hindi magagawa po ni Muhammad. Yan ang hindi magagawa po ni Buddha. Yan ang hindi magagawa ng mga leaders of all religions. Si Kristo lang ang nakagawa po nito. At alam ni Satanas kung sino ang mas makapangyarihan sa kanya. And he will do all that he can to silence the church. Pero ang pangako po ng Diyos, he that endures to the very end, the same shall be saved. Kaya take advantage sa ating mga pagtitipon. Because you never know. In a couple of years, or might be soon, the latest news might come in. Gatherings are now prohibited. Only 10 people allowed. Church buildings are now going to be locked down for good. You can no longer gather more than 5 people in your homes. You can no longer have a Bible in your hand, a Bible app in your phones. Heaven and earth shall pass away.
but the Word of God will always remain forever. Tanggalin man po nila ang Biblia sa ating mga kamay, hindi aalisin ng banal na Espiritu ang kanyang mga salita sa ating mga puso. Kahit ano mangyari mga kapatid, look to Jesus, who is the author and perfecter of your faith. We don't know how much time we have. Pero tularan po natin ang pananampalataya ni Meshach, Shadrach, and Abednego, and Daniel. Hindi man po tayo ihagis sa literal na den of lions. Hindi man po tayo itapon sa naglalagablab na hurno. Pero whatever the persecution might be, I encourage you all in the name of Christ, remain faithful to your Lord and Savior who died for you on the cross of Calvary. He that endures to the very end, the same shall be saved. As we pray,